Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruiz, 33. Chin, matagal na akong may relasyon sa isang babaeng sobrang nagpatibok ng puso ko. Itago natin siya sa pangalang Shine. Siya lang tanging babaeng nagparamdam sa akin ng saya, pati nalungkot din sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya, pero minsan hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na alam niyang madidisappoint ako. Yung problema kasi kay Shine, yung pagiging materialistic niya. Palagi niya yung gusto ng mga luho at mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kung meron yung kaibigan niya, gusto niya magkakaroon din siya ng ganun. Kapag may nakikita siyang bago sa kasamahan niya sa trabaho, gusto niya meron din siyang ganun. Yung sister niya na nagpa-brace, bigay ng boyfriend niya. Gusto niya din magpa-brace. Minsan nag-aaway kami dahil sa mga gusto niya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaliwanagan na hindi ko naman kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Kakapasok ko pa lang sa trabaho, Chin. Umpisa pa lang ang pag-iipon ko ng pera. Bumabawi sa lahat ng mga gastusin na inilaan ng parents ko sa akin hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral. Ang isa pang problema, yung pagiging hindi niya practical talaga. Oo, mahal na mahal ko siya, bilang siya. Pero madalas na kami sa pag-aaway dahil sa behavior niya. Minsan, gustong-gusto niya yung mga bagay na hindi na kailangan. Basta lang gusto niya magkaroon ng ganun. Gusto niya pa yung mga designer brands, mga bags, mga damit, at laging gustong kumain sa mamahaling restaurant. Minsan nga, sabi niya, dapat daw ang honeymoon na regalo ko sa kanya after namin ikasal, isang luxury car. Kapag hindi ko naman naibibigay ang mga gusto niya, Chin, nagagalit siya. Sinasabi niya sa akin hindi ko siya mahal. Maghiwalay na daw kami. At lagi niyang sinasabi yun. Tapos hindi niya ako kakausapin ng ilang linggo. Ako naman, sorry ng sorry, ginagawa ang lahat. Makipagbati lang sa akin ulit. Hindi ko siya kayang mawala. Kaya kahit anong ginagawa niya, kahit nakakagalit na, iniintindi ko pa rin. Pero hindi ko alam kung paano ko siya mapapaliwanagan na may mga limitasyon din ako. Na hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya, na gusto ko rin naman siyang pasayahin. Gusto ko rin namang ibigay kung may pera lang ako. Pero kailangan naman ng balanse sana. Pero hindi niya yun maintindihan. Chin, minsan nagtatanong ako sa sarili ko kung mahalaga ba talaga ang mga bagay na gusto niya talaga. Or gusto lang niya magpasikat. O gusto lang niyang makalamang sa lahat ng mga katrabaho niya. Hindi ko nga alam kung mahalaga ba talaga yung mga luho na yun at mga material na bagay. O baka may ibang bagay na mas importante para sa kanya. Dahil para sa akin, ang mahalaga, ang pagmamahal at pag-unawa namin sa isa't isa. Yun lang naman ang gusto ko. Gusto kong maintindihan siya. Gusto kong malaman kung bakit niya ginagawa. Or bakit siya masyadong naging materialistic. Kung meron bang nag-influence sa kanya. Dahil hindi naman ganun ang pamilya niya. Hindi ko na siya maintindihan, Chin. Para bang may iba siyang mundo na hindi ko kayang pasukin. Alam mo yung mahal
mahal mo siya. Pero, nauubos na ako. Kahit na may mga problema kami, ako pa rin ang nag-give-way. Nag-give in. Dahil mahal na mahal ko siya. Gusto kong tulungan siyang maintindihan ng mga bagay na importante sa buhay. Gusto kong matuto kami sa mga bagay na praktikal lang upang makasurvive. Minamahal ko siya bilang siya. Pero hindi naman sa binabago ko siya. Gusto ko lang matuto siya na magtipid, mag-ipon, at bigyan ng limitasyon ng mga luho niya. Lalong-lalo na kung gusto niya ng magkapamilya. Kaya ako naman hanap pa rin ng mga solusyon sa mga problema namin. Dagdag pa ng kanyang pagiging suplada. Yung relasyon namin pala hindi talaga naging madali. Mabilis nang naging kami. Sinagot niya ako agad nung una ko palang napanliligaw. Sa una, napaka-sweet niya. Sa una, masyadong demure. Pero nung tumagal, wala pang isang buwan, lumalabas na ang pagiging materialistic niya. Turo dito, turo doon. Bili mo ko niyan, bili mo ko nito. Gusto kong lumaban para sa amin na makasurvive kami, makapag-ipon kami, o kahit ako na lang makakapag-ipon para sa magiging pamilya namin. Pero paano pa ako makikipag-ipon kung tuwing sahod na lang, maipinapabili siya? Gusto kong ipakita sa kanyang mahal ko siya. I-provide sa kanyang lahat. Handa akong magtrabaho para sa relasyon namin. Pero parang sumusobra na siya, Chin. Isa sa mga bagay na palaging nagiging sanhi ng away namin ay yung pagiging demanding niya pa. Pag nagbibigay ako ng damit sa kanya bilang regalo, gusto niya branded. Tapos hindi niya susuotin. Tapos magde-demand na dapat terno yung accessories niya sa damit. Gusto niya yung mga designer brands bag na branded bag na sobrang mahal. Yung parang kulang na lang, 1 taon ako magtatrabaho para mabili ko yun. At kapag hindi ko nabibili sa kanya, nagagalit talaga siya. Kaya minsan, nakapag-utang ako sa kanya. Nakapag-utang ako para sa kanya. At hanggang ngayon, binabayaran ko pa. Yung mga specific restaurants na tinuturo niya, dapat puntahan namin. Kahit sobrang mahal din ang presyo. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ang gusto niya. Gusto niya lang magyabang? Gusto niya lang ma-post sa Facebook? O gusto niya talagang tikman yung pagkain dun? Pero kapag hindi ko siya sinasamahan sa mga gusto niya, hindi niya na ako nare-replyan. Hindi na siya nagpapakita sa akin. Sinasabi niya paulit-ulit hindi ko daw siya mahal. Ang isa pang bagay na nakakapagod ay yung pagiging particular niya sa mga lugar na gusto niyang puntahan, Jane. Gusto niya mga 5-star hotel, mga resorts na kung saan yung mga milyonaryo lang yata nakaka-afford. Sinasabi ko sa kanya, hindi pa tayo milyonaryo. Tsaka na lang. Kahit na hindi naman kami afford ng ganong mga klaseng lugar, pinipilit niya pa rin. Kesyo gamitan ko daw ng credit card. Kesyo pwede naman akong mag-cash advance sa trabaho ko. Sinasabi niya gusto niya daw ako masolo. Ang dami niya pang mga gadgets na gusto. iPhone Pro. Kapag may bago na namang mga latest model ng phones and laptops, nagpaparinig na naman siya. Kahit na maganda naman yung mga gamit niya na. Kapag hindi ko nabibili sa kanya mga gusto niya, sinasabi niya lagi sa message, sa chat, maghiwalay na lang tayo. Hindi niya daw ako kailangan sa buhay niya.
Nagiging sanhi ng mga away namin ang mga bagay na to pa ulit-ulit ng Chin. Hindi ko alam kung paano siya mapapaliwanagan na may mga limitasyon kami sa buhay na hindi lahat dapat ipinoprovide. Kung meron mang marating or makuha, dapat pinaghihirapan. Hindi na lang basta tinidemand. Minsan tinatanong ko sarili ko kung dapat ko na lang bang iwanan si Shine. Iwalayan. Pero alam kong hindi ko kaya dahil sobra ko siyang mahal. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko siya minahal. Hindi ko rin alam kung bakit masyado akong in love sa kanya despite sa behavior niya. Siguro nung umpisa sobra akong in love dahil pinakita niya sa akin na karapat-dapat siyang babae. Pero nagtatanong ako kung bakit hindi ko siya mabitaw-bitawan gayong nakikita ko na ang totoo niyang kulay. Kung dapat ko na lang ba din kalimutan ang mga pagmamahal ko sa kanya dahil sa problema namin. Problema ko sa kanya. Ang hirap pala ng magmahal ng taong hindi mo maintindihan. Ang hirap palang magmahal ng taong may mga gusto na hindi mo kayang ibigay. Minsan parang masakit na rin yung pagmamahal ko sa kanya. May dulot ng pait, may dulot ng sakit. Tinatanong ko ang sarili ko kung ano ba talagang pagmamahal. Kung ano ba talaga importante sa relasyon namin. Ang maibigay ang luho niya, ang mga material na bagay ba o ang pagmamahal namin sa isa't isa. Gusto ko pa rin pagpatuloy ang relasyon namin, Jean. Gusto ko rin namang maging masaya at hindi masasaktan lagi. Pero sa present situation ko, nasasaktan na ako. Gusto ko rin makahanap naman ng paraan para maintindihan namin ang isa't isa. Pero hindi ko alam kung paano ko na siya hahawakan. Hindi rin madali para sa akin ang isiping makipaghiwalay sa kanya. Makipag-break up na lang dahil sa behavior niya. Yung kalimutan siya, isang malaking kalokohan para sa puso ko. Pero sinasabi ko baka kailangan ko na lang din gawin para sa ikabubuti naming dalawa. Kaso nga lang, Chin, tinatanong ko ang sarili ko, nakakabuti nga ba? Baka ma-depress lang ako pag wala na siya. Ano kayang mangyayari kung iiwan ko siya? Magiging masaya kaya ako? Makakahanap pa ba ako ng iba na masikip pa sa kanya? O baka mas lalo lang ako masasaktan at magiging lonely. Hanggang ngayon, Chin, hindi ko alam kung bakit ko siya minamahal. Ang mga tanong na to ay palaging nasa isip ko na lang. At hindi ko alam kung kailan ko mahahanap ang mga sagot. Pero sigurado ako na kailangan kong gawin ang tama para sa akin at para sa kanya. Kung kayo ba ako, ile-let go nyo na lang ba ang taong mahal nyo? Sana'y mapayuhan nyo ako. And thank you for accommodating my story. Until here, Ruiz, 33. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat,
Yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.